Si Sergeant Kim Kyu-nam, isang sundalo sa North Korean People's Army na malapit ng ma-discharge pagkatapos ng 10 taong serbisyo ay naghahanda ng umalis mula North Korea patungo sa South Korea. Nagising siya sa kanyang kampo habang ang iba pang mga sundalo ay natutulog upang magplano ng kanyang ruta ayon sa kanyang mapa at doon ay nakita ang mga nakatago na pampasabog na nakabaon sa lugar. Isang umaga habang nagpapatrolya sa kagubatan kasama ang kanyang mga kapwa sundalo, narinig ni Kyu-nam mula sa isa sa mga sundalo na inaasahang darating ang ulan sa loob ng 2 araw at siya ay nagplanong tumakas gamit ang mga araw na ito. Habang nakaupong mag-isa at iniisip ang tungkol sa kanyang nakaraan ay nagambala siya ni Dodong Hyuk, isang mas mababang ranggo na sundalo na natuklasan ang kanyang planong pagtakas. Sinabi sa kanya ni Dodong na alam niya ang tungkol sa kanyang mga plano at binanggit na gusto rin niyang tumakas upang makita ang kanyang pamilya. Ngunit mariing itinanggi ni Kyu-nam ang lahat at sinabihan siya na huwag isipin ang mga ganoong bagay. Sa kalagitnaan ng gabi, si Kyu-nam at ang iba pang mga sundalo sa kanyang silid ay nagising sa isang alarma, doon ay sinabihan sila tungkol sa isang tumatakas na sundalo. Iniligaw ni Kyu-nam ang iba pang mga sundalo papunta sa ibang daan, saka tumakbo upang hanapin si Dodong matapos matuklasan na wala na ang kanyang mapa. Nahanap niya si Dodong malapit sa bakod na sinusubukan na hanapin ang butas na hinukay niya nung nakaraan para sa kanyang sarili. Sinabihan niya si Dodong na sumama sa kanya ngunit determinado ito na umalis, at maya-maya ay nakuryente sa bakod matapos subukan na maghukay ng isa pang butas. Sinubukan siyang pigilan ni Kyu-nam ngunit nagbanta sa kanya si Dodong at tinutukan siya ng baril para manguna sa daan. Nagpapaliwanag siya kay Dodong ngunit sa oras na yun ay pareho silang nahuli. Pareho silang binugbog at hiniling na ibunyag kung sino ang may-ari ng mapa. Matapos magbanta na papatayin sila gamit ang isang firing squad, sinisi ni Dodong ang sarili at binanggit na walang alam si Kyu-nam. Bagamat hindi sila pinaniniwalaan ng kanilang interrogator, nagbago ang lahat nang dumating ang isang ulat na papunta na si Major Lee Hyun-sang sa kampo upang harapin ang pangyayari. Ang bawat nakatataas na opisyal ay kinabahan, at ang kampo ay nilagay sa mataas na alerto. Dumating si Hyun-sang sa kampo at nakipagkita sa mga opisyal, sinabi niya sa kanila na umamin na si Dodong na sinusubukan lang siyang hulihin ni Kyu-nam. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na iulat na si Kyu-nam ay isang bayani na sinubukan na hulihin ng isang takas, kung hindi sila susunod ay haharapin nila ang puot ng mas mataas na opisyal. Nang maglaon, nagulat si Kyu-nam nang iwanan siya ng mga opisyal sa gitna ng kawalan. Doon ay nagpakita at sumakay sa sasakyan si Hyun-sang na matagal na pala niyang kilala mula pa noong bata. Si Kyu-nam ang nagmaneho at nag-usap ang dalawa tungkol sa nakaraan. Sinabi sa kanya ni Hyun-sang ang tungkol sa isang salo-salo na inihanda ng Direktor General at dinala siya ni Kyu-nam doon. Sa salo-salo ay binati si Kyu-nam bilang isang bayani sa harap ng lahat ng pinakamataas na ranggo na miyembro ng hukbo. Nagbigay siya ng magandang talumpati at nagpalakpakan ang mga tao. Hindi mapakali si Kyu-nam kaya tinawag niya si Hyun-sang para sabihin sa kanya na malapit ng dumilim. Ngunit isang nakakagulat na balita ang narinig niya, tumaas na ang kanyang ranggo at itinalaga sa Division HQ. Nagulat siya nang marinig ito at tinanong siya kung bakit siya nakatalaga sa isang bagong kampo gayong siya ay malapit ng ma-discharge. Sinabi sa kanya ni Hyun-sang na wala din siyang magandang gagawin sa labas ng militar. Kaya kinumprante siya ni Kyu-nam tungkol sa paraan ng pagpapasya niya sa kanyang hinaharap. Sumagot naman si Hyun-sang nang may awtoridad kaya binago ni Kyu-nam ang kanyang tono, ngumiti siya at humiling kung maaari siyang bumalik muna sa kampo upang magpaalam sa kanyang mga tauhan ngunit hindi niya makumbinsi si Hyun-sang na nagsabi sa kanya na tanggapin ang kapalaran. Pagkatapos ay tila nakipagtulungan si Kyu-nam sa opisyal na nakatalagang sumama sa kanya at umupo para mag-fill out ng transfer form. Ngunit habang nasisiyahan si Hyun-sang sa pagtitipo na tumatawa kasama ang mga babae ay ginupit ni Kyu-nam ang kanyang larawan na kinunan sa seremonya at gumawa ng peking ID ng militar. Noong una ay binalak niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa kagubatan, ngunit pagkatapos na makaharap ang mga sundalo sa isang patrol tower, siya ay nagpanggap bilang isang inspector at ginamit ang kanilang mga binocular upang suriin ang lugar. Doon ay nakita niya ang tarangkahan ng compound at ilang sasakyan ng militar at pagkatapos makahanap ng sasakyan na hindi nakalock ang pinto, si Kyu-nam ay nagkunwari na driver ng isa sa mga nakainom na general at dinala siya sa kanyang sasakyan. Lumabas siya ng compound sa pamamagitan ng pangunahing tarangkahan, at maya-maya lang ay nagising ang lasing na general sa gitna ng isang bakanteng bukid at makikita si Kyu-nam na nagmamaneho pabalik sa kampo ngunit naubusan siya ng gasolina at ilang sasakyang militar ang dumaan sa kanyang harapan. Sa kalaunan ay huminto ang kanyang sasakyan at gayon din ang mga sasakyang militar,
Siya ay walang magawa na natatakot sa sasakyan habang pinapaandar ng mga militar ang kanilang sasakyan pabalik sa kanyang posisyon. Nagpasya siyang kumilos ng may kumpiyansa at lumabas ng sasakyan para humingi ng gasolina. Nang humingi ang mga ito ng pass ay ipinakita niya sa kanila ang peking ID at ipinakilala ang kanyang sarili gamit ang kanyang bagong titulo. Sa oras na yun ay biglang lumabas si First Lieutenant Hong sa sasakyan at nagsimulang magtanong kung paano siya nabigo na lagyan ng laman ang kanyang tangke. Walang takot na nakipagtalo si Q-Nam gamit ang lahat ng alam niya at sa wakas ay hiniling sa kanya ni Hong na sumama sa kanila sa istasyon ng Hanpangri kung gusto niya ng gas. Binanggit ni Q-Nam na siya ay nasa isang uri ng misyon mula sa seguridad ng estado, at natuklasan na si Dodong ay nakakulong sa istasyon na yun. Sinabi niya kay Hong ang tungkol sa kanyang misyon na hulihin ang kasabwat, at nang binanggit niya ang tungkol sa mapa ay hindi na nito nagawa pang magduda sa kanya. Sumunod ay dumating siya sa istasyon ng Hanpangri at pumasok sa selda kung saan nakakulong si Dodong na natatakot at sobrang kawawa. Matapos makipag-usap kay Dodong at matiyak na ilalabas niya siya, umalis si Q-Nam sa istasyon ng Hanpangri na may kasamang mga tauhan ni Hong pagkatapos ipilit ng mga opisyal na samahan sila, kahit na sinabi sa kanila ni Q-Nam na mas mabuting umalis nang sila lang. Habang sila ay nasa kalsada, isa sa mga naghihinalang opisyal ang tumawag sa isang opisyal ng seguridad ng estado na kilala niya at sinubukan na beripikahin ang pagkakakilanlan niya. Hiniling nito sa kanya na kausapin ang opisyal kaya ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pag-arte at sinubukan na gumawa ng paraan upang makatakas sa sitwasyon, ngunit ang balita ay nakarating kay Hyun Sang na sinusubukan niyang tumakas. Ibinaba ni Q-Nam ang tawag matapos siyang kausapin at hindi itinago ang kanyang intensyon. Patuloy silang sinamahan ng mga opisyal mula sa istasyon ng Hanpangri, ngunit nang ang isa sa kanila ay nakatanggap ng utos na dalhin ng sasakyan pabalik sa dibisyon ay nagpasya si Q-Nam na kunin ang baril ng driver at isang kaguluhan ang naganap. Muntik nang mabaril si Q-Nam matapos itutok sa kanya ng driver ang kanyang baril, buti na lang at sa driver tumama ang bala na humantong sa pagbangga ng sasakyan. Si Q-Nam ay nakaligtas sa pagbangga ng kotse kasama si Dodong. Ngunit sila ay nasa ilalim ng matinding pag-atake mula sa mga tauhan ni Hyun Sang na dumating sa pinangyarihan kasama mismo si Hyun Sang. Matapos tumigil ang pagpapaputok, ginamit ni Hyun Sang ang kanyang binocular upang makita si Q-Nam na nagkunwaring patay matapos lagyan ng dugo mula sa lupa ang kanyang mukha. Ngunit nagpas siyang lumapit sa kanya ang mga kalaban dahilan para mapilitan na tumakbo si Q-Nam. Kinuha niya ang mapa na nakalatag ilang talampakan mula sa kanila at patuloy na tumakbo kasama si Dodong habang pinapaputukan ng mga tauhan ni Hyun Sang na mabilis na papalapit. Matapos tumakbo ng kaunti, pansamantalang nakatakas sina Q-Nam at Dodong sa mga sundalo sa pamamagitan ng pagtalon sa isang ilog. Pagkatapos ay bumalik si Hyun Sang upang makita ang nakainom na general at binaril siya pagkatapos matiyak na hindi niya naiulat ang pagtakas ni Q-Nam. Tumawag siya sa kanyang superior upang humingi ng higit pang mga tauhan na mag-aasikaso sa sitwasyon. Maya-maya ay nagising si Q-Nam sa dalampasigan at dahil sa babala ni Dodong ay nagtago sila sa isang armadong lalaki na papalapit sa kanilang posisyon, ngunit sila ay nakita at tinutukan ng baril ng isang NPA na babae at ng kanyang grupo. Malapit na silang barilin ngunit nagmakaawa si Dodong para sa kanilang buhay, at nang banggitin niyang tumakas sila mula sa istasyon ng Hanpangri ay nakuha nila ang atensyon ng mga NPA na ang isa sa kanilang mga miyembro ay nakakulong rin sa istasyon. Sa kabutihang palad, naaalala ni Dong Hyuk ang itsura ng miyembro, at inilarawan siya ng detalyado na nagligtas sa kanilang buhay. Nang gabing yun habang nakaupo sa paligid ng apoy sa isang kagubatan, ipinaliwanag ni Dong Hyuk ang pagkakaayos ng istasyon ng Hanpangri para sa isang pagtatangka sa pagsagip na plano nilang isagawa sa susunod na araw. Gayunpaman, natagpuan ni Hyun Sang ang pinagtataguan ng mga NPA at nagpadala ng isang unit, buti na lang at nalaman ng NPA na pinuno ang impormasyon tungkol sa mga paparating na unit kaya nakapagtago sila. Nagdala rin si Hyun Sang ng isang malaking bilang ng mga sundalo sa kagubatan at ginabayan sila patungo dito. Nang ang isa sa mga batang NPA ang nakatapak sa isang sanga, narinig ito ng mga sundalo at lumapit sa kanilang kinatatayuan kaya naman nagpaputok si Q-Nam ng ilang beses at inilipat ang atensyon ng mga ito sa kanya at kay Dodong. Tumakbo ang dalawa habang binabaril mula sa bawat direksyon, sa oras na yon ay isa sa mga bala ang tumama sa binti ni Dodong. Bumalik si Q-Nam para tumulong, ngunit hindi sila makaalis dahil napapaligiran sila sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad ay biglang lumitaw ang babaeng NPA kasama ang iba pa at nagsimulang barilin ang mga sundalo dahilan para mapilitan silang ilihis ang kanilang atensyon sa kanila sa kabila ng utos ni Hyun Sang. Sina Q-Nam at Dong Hyuk ay kinuha ang pagkakataon upang tumakas sa eksena.
Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang mga sundalo na walang napala, hinarap sila ni Hyun Sang at binugbog ang kanilang pinuno dahil sa pagsuway sa kanyang mga utos. Sina Kyunam at Dodong naman ay nakarating sa kampo pagkatapos ng mahaba at mahirap na paglalakad, nakisama sila sa ilang sundalo na nagsasanay at nagmarcha kasama nila. Ngunit dumating si Hyun Sang sa kampo at gumawa ng talumpati tungkol sa paghuli sa dalawang tumakas, nag-alok pa siya na bibigyan niya ng titulo bilang bayani ang makakahanap sa kanila. Nakatakas sina Kyunam at Dodong ayon sa plano, ngunit napansin sila ng isa sa mga opisyal ng mabigo si Kyunam na tumalon at gumawa ng ingay sa isang silid. Nang subukan ng mga sundalo na pumasok sa silid, binuhusan ni Kyunam ng gasolina ang pinto at sinindihan ito sa sandaling makapasok sila, na nagbibigay sa kanila ng oras upang makatakas. Muntik nang makalabas ang dalawa ngunit nabaril si Dodong mula sa likuran ni Hyun Sang na gumagamit ng sniper. Nang siya ay manatili doon upang kunin ang kwintas ng kanyang ina, si Kyunam ay nagpaputok pabalik at lumapit kay Dodong na kahit papaano ay buhay pa. Tinulungan siya ni Kyunam na makatakas papunta sa butas ngunit tila sumuko na si Dodong, ibinibigay niya ang kwintas kay Kyunam at hiniling na ibigay ito sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinamaan siya ng isang bala sa pangalawang pagkakataon at hindi na nakaligtas sa oras na ito. Babarilin na din sana ni Hyun Sang si Kyunam, ngunit pinaputukan ni Kyunam ang ilaw at tumakbo papunta sa damuhan. Ipinagpatuloy niya ang pagbaril sa iba pang mga ilaw dahilan para mahirapan na makakita si Hyun Sang. Nagawa niyang barilin si Kyunam, ngunit naubos ang kanyang bala. Dahil tinamaan ng bala ang kanyang compass, ginamit ni Kyunam ang kanyang radyo para gabayan ang kanyang sarili palabas ng damuhan. Pagkatapos ay buong tapang siyang nagpasya na dumaan sa minahan habang si Hyun Sang at ang kanyang mga tauhan ay nagpapaputok mula sa likuran. Nakalagpas siya sa minahan nang hindi sumasabog, at pagkatapos ay naglakad sa isang latian na puno ng putik. Konting tiis na lang at mararating na niya ang linya ng demarkasyon ng militar ng South Korea. Ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang mina. Nang tatawagan na sana niya ang mga sundalo ng South Korea, tinutukan ni Hyun Sang ng baril ang kanyang ulo mula sa likuran. Dinala siya ni Kyunam papunta sa harapan at inilagay sa kanyang pwesto, at matapos nilang magkaroon ng tapatan na pag-uusap ay nagpasya si Kyunam na lumayo sa bomba na mabuti na lamang na hindi sumabog. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Hyun Sang ng ganun kadali kaya nagkaroon sila ng mano-mano na laban at nanalo si Kyunam sa huli matapos mawala ng malay ang lalaki. Pagkatapos ay tumawag siya sa mga South Korean at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang takas mula sa North Korea at tinanggap naman siya ng mga ito, ngunit nagsimulang magpaputok si Hyun Sang mula sa likuran kaya naman tumakbo si Kyunam papunta sa tarangkahan ng mga South Korean. Bagamat nabaril siya sa binti, pinilit niya ang kanyang sarili na makapasok sa isang lagusan. Halos marating na ni Kyunam ang linya ng demarkasyon, ngunit binaril siya sa likod bago pa niya ito malagpasan. Lumapit si Hyun Sang at itinutok sa kanya ang kanyang baril ngunit hindi niya siya magawang tapusin dahil nagawa ng sugatan na si Kyunam na mahawakan ang linya. Si Hyun Sang ay naglakad pabalik sa lagusan habang ang mga sundalo ng South Korea ay lumapit kay Kyunam at binuhat siya. Makalipas ang ilang buwan, makikita si Hyun Sang sa isang silid-aralan at tinitingnan ang libro ng pagkabata ni Kyunam. Samantala sa isang lugar sa South Korea ay naghahanda na si Kyunam upang magsulat ng isang panukala sa paglalakbay, pagkatapos ay binisita niya ang ina ni Dodong at ibinigay sa kanya ang kwintas gaya ng napag-usapan nila ngunit piniling huwag sabihin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa huli ay makikita si Kyunam na nakatayo sa isang tulay na nakikinig sa isang programa sa radyo, at masayang naglakad palayo matapos makatanggap ng mensahe na ang kanyang panukala ay naaprubahan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!